Sa video na to, pag-usapan naman natin kung ayaw lumabas yung captive portal ng iyong piso Wi-Fi. So, most common na problema na hindi lumalabas yung captive portal is ito. Ito yung tinatawag natin na USB. Yung kabilang dulo niya is USB. Kabila is LAN. USB to LAN. So, ito. USB to LAN. Make sure na itong USB port is nakapunta dun sa Orange Pi or Raspberry Pi nyo na main computer. Kasi, ito, example, ito yung Orange Pi or Raspberry Pi. May USB yan. So, salpak nga yan dun. Wala lang ako maipakita nga mainboard kasi ginagamit ko. So, dito, make sure na pagsalpak nyo ng LAN cable papunta sa access point is ano yan? Iilaw. So, yan. May indicator yan. Iilaw to. Okay? Kaya, kasi LAN. So, iilaw yan. So, i-check nyo yung pinaka-main function. Bakit hindi lumalabas yung captive portal? So, ito, lumalabas yan. Ilaw yan dapat, yung dalawa. Okay? So, check nyo yung piso Wi-Fi nyo. Kung hindi naman kayo gumagamit ng ganon, meron tayong Orange Pi, tsaka Raspberry Pi, meron siyang LAN or Local Area Network. Tapos, dito naman, ginagamitan natin ng ito yung tinatawag na VLAN switch or Virtual LAN switch. So, meron siyang configuration, hindi siya basta-bastang nabibili. So, kailangan nyo pa yan i-reconfig. Kung ano yung VLAN dito na naka-configure, like sa internet, VLAN 22, sa AP, VLAN 11. So, 1, tsaka AP. So, isang port lang yan. So, ito, ISP, papunta to sa modem nyo ng Internet Service Provider. Tapos, dito na yan, magsasalubong yung Raspberry Pi or Orange Pi dito sa pangalawang port. Depende yan sa configuration kasi pwedeng dito kahit saan. Tapos, itong tatlo is access point na siya. So, yan, make sure iilaw yung lahat ng naka-terminate kasi may indicator yan kung hindi lalabas yung active portal nyo. So, for example, gumamit tayo ng LAN switch. Okay? Dito sa LAN switch mismo, papunta na tong modem. Port 1, modem. Or papuntang internet. Port 2, papunta yan dito sa LAN ng ano. Port 3 and 4 and 5, pwede yan. AP1, AP2, tsaka AP3. So, pwede nyong i-separate itong AP dito na magkalayo para malayo yung distansya nyo. Pero, yung coin slot mo andito pa rin sa malapit dito sa Raspberry Pi. So, yung coin slot. Ganon tayo mag-design ng piso Wi-Fi para mas malawak yung coverage natin. Ibig sabihin, meron kang AP1, AP2, AP3. Kung kaya ng AP mo mag-cater ng 20 subs, plus ito 10, plus ito 20, so maximize na yung 50 subs mo. Kaya, dyan ka na kikita ng malaki pag gumagamit ng LAN switch. So, for example, sa isang araw, meron kang, sa one day, meron kang 50 subscriber. Tapos, naghulog sila minimum ng 10. Oh, 500 agad yung araw mo. Lalo, pag nabitin pa sila, yun. Kaya nga, nagre-recommend tayo na gumamit ng LAN switch. Hindi lang siya basta-basta, pero nakaka-improve yan ng network. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Helmer Shocks Network. I-explain natin ano pa yung mga technical, paano natin, meron pala akong video paano to kino-configure
LAN 1, LAN 2, LAN 3, 4, 5 para sa AP. Okay? Search nyo lang dito sa channel, makikita nyo yung paanong configuration dito. Search nyo yung TLSG105E na configuration. Okay? Maraming salamat. Kung meron pa kayong katanungan regarding sa Piso Wi-Fi, then, or, kung hindi sira yung ito, tsaka ito, baka yung Raspberry Pi yung corrupted na SD card. So, make sure na properly start up yan. I-configure nyo ng maayos. Alright? So, see you around guys. Salamat sa pagsubaybay and yun lang yung advice natin. Para makabili kayo nito, ilalagay ko sa product description yung mga items na to. Para mas madaling matrace nyo. Alright? See you. Then, huwag niyong kalimutan, Elmer Shocks Network.